Huwag niyo mong lagyan ng patlang sa gitna kasi pagdating ng iba, okay? Sige ba? Amen. So, nasa serye po tayo ng ating pag-aaral about God's mandate for us in 2015. The year of complete obedience to God. Ang sabi ng iba, year of the sheep. Wala ho yan sa Bible. Okay, meron sa Bible, obedience to God. So, this is our mandate for 2015. So, nasa part 3 na ho tayo. Obedience to the mandate and kingdom culture of the church. Today, magkakaroon po tayo ng isang konsepto, pag-unawa. Ano ba ang church? Ano bang obedience ang hinihingi ng Lord sa church? So, just to review to you, mayroon po tayong dalawa, yung part 1 natin, obedience to God. So, this is very important. Let me remind you once again, okay, that salvation is free. Amen? Free ang salvation. Kahit ano pa ang iyong kalalagayan, ang salvation ay free kung ikaw ay handang tumanggap sa Panginoon. Amen. Amen? No matter how wicked the person is, if that person ay sumampalataya sa Panginoon, tayo po ay pwedeng mag-avail ng kaligtasan. Maliwanag po tayo? Amen. Okay, yung wifi daw. Okay, so, next, when it comes to blessings, it's very important kasi dito tayo nagkakatalo. Pagdating sa blessings, akala natin katulad din siya ng salvation. Hindi ho. Different. When it comes to blessings, it depends on the quality of obedience you've given to God. Maliwanag tayo? Amen. So, hindi ho automatic na pag ikaw ay saved na, automatic susunod ang blessing sa iyo. You have to give your full obedience to the Lord in order for you to receive that blessings from God. Kasi nyo, mayroong malago, mayroong 20 years na sa Panginoon, mababa pa rin. Mayroong iba, tumanda na lang sa paglilingkod, mababa pa rin. Why? Because there's a big issue in the area of obedience. Today, si Lord, ang ganda sa Panginoon ganito, just talaga ang Diyos. Bakit? Kasi, it doesn't mean, or He doesn't care kung bago ka o matagal na. Pag mayroong iba kasi, ito may mag-apply ito ngayon yung itong sinasabing may nauunang nahuhuli at may nahuhuling nauuna. Bakit? Kasi mayroong mga bago, sobrang init sa Diyos. Yung luma naman, kasi lamig pa ng muso ni Happy. Okay? Tumatagal pero lumalamig. Okay? So ngayon, magaling ang Panginoon kasi hindi niya binabase sa tagal. Pagkasabi sa katabi mo, wala sa tagal yan. Okay? Kasi maraming matagal, malamig pa sa muso ng pusa Yung mga bago, ito naman yung nag-aapoy ngayon. Okay? So, blessings, the quality of blessings you have right now in your hand depends on the quality of obedience you've given to God. How obedient you are to the Lord. Okay? So, we've discussed last 2 Sundays ago, first obedience natin, obedience to God. What does it mean? You obey God above all. Kaya nga ang isang tao na sumusunod ng tunay sa Diyos, kahit anong pinagdadaanan niya, kahit ano pa yung kanyang haharapin, still, kaya niyang humarap, kaya niyang magtagumpay. Bakit? Ang pagsunod niya hindi nakaangkla sa church, hindi nakaangkla sa tao, kundi nakaangkla lamang sa Diyos. He loved God above all. Loving God above all is worshiping Him alone, giving Him the glory, and you just give your life to Him. Amen. The next part 2 is obedience to the divine order of God. Ano yung divine order of God? Kasi ho, ang Diyos hindi na ho bababa para kausapin pa ang tao. Nakakatakot to. Pag ang Diyos bumababa, tapos may kasalanan ka, katapusan mo na. Okay? Kasi pag ang Diyos kasi holy. Before, ang mga tao pag sila humarap sa Panginoon,
ang nangyayari, pag bumaba ang Diyos, patay sila. Bigyan kayo ng example para lang natin ng konti. Yung priest, kasi before mayroong holy place, mayroong holy of holies. Sa holy of holies, ang pwede pumasok lang yung priest. High priest. Ngayon ang mangyayari, yung high priest, pag may kasalanan yan, kaya ginagawa pala, tinatalian nila, may tali yung high priest dito. Tapos may kalimbang yung kanyang dulo. Sino para saan yung kalimbang? Yung kalimbang pala, di ba, habang naglalakad, pag wala na akong kalimbang, ibig sabihin, may kasalanan si Padre. Okay? Pag wala ng kalimbang, wala rin mga has, sisilip doon, Jonathan, yung sisilip, ay, patay ka rin. Yung naman, tinatalian nila. Wala nang tunog. May kasalanan to. At ang gagawin nila, hahatakin na lang nila yun. Ano, bali? Papasok tong patay ka rin. Hatak lang. Okay, tamo si Father, pag ganun. Okay? Bakit? That's how holy God is. Amen. Now, today, hindi na pwede. Pag bumaba si Lord dito, hindi ko alam kung ilan matitira dito. Pagkitanong katabi mo, matitira ka? Ano sabi? Mukhang hila rin. Okay? That is why God plays a divine order. Now, hindi na siya mangungusap, mayroon na lang siyang taong uutusan para mangusap sa iyo. Yan yung divine order ng Panginoon. He will give His message to His messenger. Amen. And then the messenger will relay it to the people, and the people will now hear the voice of God. Klaro tayo? So dapat yung messenger ino-honor, dapat yung messenger sinusunod, kasi yon ang voice ng Panginoon. Maliwanag tayo? Now, today, let me show you the obedience to the mandate and kingdom culture of the church. Ang church dapat mayroong kultura. Ang church dapat na napuntahan mo, dapat buhay. Laro tayo? Pakisabi sa katabi mo, buhay. Okay, so tayo po ay manalangin saglit. Panginoon, sa mga oras na ito, ibig naming marinig ang iyong tinig. Gamitin niyo lamang po yung lingkod bilang mouthpiece o Diyos, instrumento. Tago niyo po sa iyong likuran at ang makita at marinig ay kayo. Nawa, sa umagang ito, kami po ay magkaroon ng isang maliwanag na kaunawaan patungkol sa iyong mga salita at mabuo sa puso't isipan higit sa lahat sa aming kaluluwa at espiritu ang pagsunod sa iyo. Salamat po. Holy Spirit, from this moment on till the end of this study, be with us. Cover us with your holy blood and just minister to us mightily and powerfully. We thank you. We bless you. In the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray, and the blessed people of God declare, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mga kasunod. Okay. Today, just to give you a background sa ating pag-uusapan, you will going to find out what is the church still relevant today, and you will going to find out ano yung pinagpaniwalaan ng church, ano yung dapat panindigan ng mga Kristiyano. Here we go. Okay. What mandate is all about? Mandate is an authoritative command, especially a formal order from a superior, an authorization to act given to a representative, to give official authority or legal power. Authorization, delegation, and empowerment. Ano ibig sabihin ng mandate? Ibinigay ito, parang ganito. Si Sarah, bibigyan ko ng mandate na ganito. Ako yung boss, ako yung senior, ako yung youth pastor ng Lower Bikutan. Sinasabi ko, Sarah, simula ngayon, vice siya. Nag-resign yung president namin. Sabi niya, Pastor, kutuhan ulit. Hindi, nagbigay ako ng mandate sa kanya. Ikaw na. Okay? Sabi niya, ha? Oo, ikaw na. Bakit? Kasi yung mandate galing sa mataas. Amen. Same thing with God. Si God, mayroong mandate sa church. Amen. Kaya nakakatakot yung church na hindi alam kung anong mandato niya. Amen. Kasi there are churches today na nag-i-exist lang. Alam mo yung nag-i-exist lang? Yung bang parang kayo. Okay? Parang tayo na nag-i-exist yung bang gigising, bato-bato sa langit ang mga kasentro, ha? Pagbangon mo, ligo, konting prepare sarili, pasok sa trabaho, tayo. Pag-uwi, higa, konting nood ng TV, higa, tulog, gano'n na rin bukas. Amen. Ang hirap mag-exist na wala kang mandate.
Amen. Ang hirap mag-exist na walang purpose. Amen. Same thing with the church. Lots of churches today, sad to say, existing without a mandate from God. Pag wala ka mandato, saan ka pupunta? That is why normal na lang. Pag Sunday, magkanta, pagka ikot-ikot lang, ikot-ikot, uwi, walang nagbabago. Why? Because walang direction. Amen. We receive a mandate from God. And what is our mandate from the Lord? Ambassadors for Christ mandate, general mandate, pero specific. Ano po ang una? We need to live like our Lord Jesus Christ. Pursuing Christ likeness. Scripture, please. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Amen. Anong mandato ng church? Hindi po mag-win ng souls lamang, hindi po magpalaki, hindi po magparami. Ang unang mandato ng church is to live like Jesus. Look at me. Sino nakatalo kay Satanas? Jesus. Walang ibang tao nakatalo kay Satanas, si Jesus lang. Amen. Ang anong mandato ng church? Gusto ng Lord lampasuhin ng church si Satanas, pero pag hindi mo alam ang mandate mo, ano mangyayari? You just expand your church, you just accumulate people inside the church, but if you don't have Christ-likeness, then the devil can slam you, can defeat you anytime. Nakuha ho? So anong mandato? Be like Jesus muna before you go. Before you do anything, be like Jesus first. Ito mandato. Yung problema, ayaw natin, gusto natin, meron kaagad mangyari. Tingin sa akin, ako mas pipiliin kong walang kaagad mangyari sa labas. Gusto ko may mangyari muna sa loob. Amen. Gusto ko may mangyari muna sa loob ng buhay natin. Bakit? Kasi pag nangyari sa loob, nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng Christ-likeness sa loob natin, it's so easy for us to share the gospel. Amen. Walang struggle. Minsan nga, hindi ka na magkasalita eh. Ha? Pagtingin pa lang sa'yo, bakit ipang ipa ka? Halimbawa, yung naipit yung sweldo, yun ang magandang example eh. Yung bang nag-aabang ka na, tapos naipit ang sweldo, hindi na i-deposito nung kasi nanligaw pa yung accountant nyo. So hindi niya na i-deposito ngayon. So nangyari, lahat kayo nag-abang. Tapos makikita mo, lahat nakasimangot, lahat galit. Pero pag tingin sa'yo, kangiti ka. Ba't ka nakangiti? Eh wala tayong sweldo. Sobrang kakaiba yung mayroong Christ that is why. Because we are not dependent doon sa mga material blessings sa mga natin. Si Lord sa atin, higit sa sapat. Nagkakaunawang ba tayo? Amen. So Christ-likeness, kasi ganito if you're living like Jesus, ang sabi ng Lord, pakinggan nyo, Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. What does it mean? Kasi ang gusto ng Diyos, bago ka ma-save, ano nangyayari? Ikaw ay maging kamukha at ma-conform ka, maparehas ka kay Jesus Christ. Why? Because God wants you to defeat the devil. Amen. And who defeated the devil? Jesus. Amen. Kaya nga pansinin natin, wala tayo munang ginagawa dito. Bakit? Nakakatakot pahayuin mo yung may tama. Andiyan kayo? Eh yung nag-share sa yung may tama, pag nakakuha yung may tama, doble ang tama, ano nasiran? Amen. Nandiyan ba kayo? Kaya dito, di ko nagpapahayo. Pwede kayo mag-share sa iba, pero wala akong inutos. Humayo kayo. Bakit? Eh kung may tama ka, 5 tama mo, 10 ang tama, anong dala mo? Pero pag nagpunta ay Christ-like, hallelujah. Pag nakakuha ka, pag mayroon ka nadala sa Panginoon, eh kung ikaw'y pulido yung makukuha mo. Andiyan ba kayo? Christ-likeness muna before anything else. And mind you, tingin sa akin, huwag kayong mainip sa akin ha, kasi pastor, kung ganun, kailan tayo maging Christ-like? Kaya mabilisan nyo eh. Ako, payag ako. 5 taon tayo magkasama, 5 taon magkakatinginan yung mga mukha natin, basta Christ-like, okay lang. Tsatsagain ko kayo, 5 taon. Itong mukha na tumarap, yung mukha niya lang. Hanggang sa tumanda na kayo, pag hindi pa rin Christ-like, walang hayo. Andiyan kayo? Walang hayo. Kasi ganito yung mga Pariseo, humahayo rin, sabi ng Lord, sa abalin yung mga Pariseo, mga ulupong, kayong mga mapag-ibabaw, humahayo kayo, tumatawid pa kayo ng dagat para magdala ng isang convert, para mag-share ng inyong kasinungalingan. Ginagawa, mag-share kayo para gumawa at maglikha ng mga anak ng impyerno katulad nyo.
Sinabi ni Lord yan. Ano tawag sa mga Pariseo? Anak ng impyerno. Sino ba ang mga Pariseo? Teachers of the law. Amen. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, huwag hayo, takot ako. Okay? Huwag hayo. Importante, bago ka humayo, Christ-like muna. Amen. At ito po ang aking napapansin. Ako po ay hindi pa talaga humahayo. Pastor, ang tagal mo na. Sa akin, simple lang eh. Lord, basta ikaw lang ang susundan ko. Lord Jesus, I want to be like you. Alam mo nangyayari? Yung mga tao na lang lumalapit. Pastor, pwede ka ba makausap? Pastor, pwede ka bang pumunta? Hallelujah. Amen. Ano? Hindi mo na kailangan ano. Pero teka, don't get me wrong. Hindi tayo hayo. Hahayo nga tayo. Amen. Pero kailangan hindi bulok ang ugali mo. Amen. Amen. Si paglokbo, delikado. Amen. Pagkasaya sa katabi mo, delikado. Delikado. Naglilikha ka lang ng kamukha mong doble sa'yo. Klaro? This is our mandate. Number 2. Ano pa? We need to walk in holiness and righteousness. Scripture, please. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Look at me. Yesterday I was disappointed. Why? Because there are churches who compromise the holiness of God. Alam mo ginawa? Yung pastora, ang kanila kasing i-reach out ay tondo. Alam mo ginawa? Ang linis-linis ng itsura ng pastora, dahil ang i-reach out nila tondo, nagpatato. Hindi pa na konti ito sa tato, naglagay pa ng... Anong tawag yan? Basta dito. Okay, nilagay dito. Hindi pa na konti ito, naglagay pa dito. Hindi pa na kontento, naglagay pa sa dila ng... Bahala kayo kung tawag yan. Now! Nagbago na ba ng standard si Lord? Amen. Dito tayo nagkakaproblema. Amen. Sa sobrang laya, sa sobrang pag-iisip na gusto mag-win yung iba, Amen. hindi kasi Christ-like muna. Sa tingin nyo si Kristo, pag bumaba si Kristo, ngayon, pag nag-share siya sa tondo, nag-share siya sa mga ibang lugar, yung sa mga lugar na nandoon yung mga matitindi, sa palagay nyo, magpapatato na si Jesus? Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Sa palagay nyo, si Jesus magpapamuho? No. Hindi sa akin. Kaya kung pumunta sa tondo, nakaganito. Amen. Hindi sa lugar nyo doon nasa ibang lugar, ha? Okay? Kasi mayroong mga ganun eh. Matitinding lugar talaga. Kaya kung pumunta na ganito, at kaya kung makipagkaibigan sa kanila. Amen. Without you can just imagine, nakamuhok ako. You can just imagine, nagpipreach ako sa inyo, mayroon akong ano rito sa ilong. Mga brother, mga sister, kung dumamaya, mga sister, okay lang ba? Nandiyan kayo? Hindi na tayo yung holiness na compromise. That is why walang persecution sa church. Why? Because the church becomes worldly. Amen. Ang akala ng church, sa pamamagitan ng worldliness, mauwi nilang mga tao, hindi. Through Christ-like, doon natin mawiwin ang mga. Amen. Amen. I have nothing against those people. Kung yan ang kanilang passion, okay lang. Pero sa akin ganito, may nakita kong mas mataas. Ano mas mataas? When Jesus ministered to people, He healed the sick. He has signs and wonders, miracles and healings. Amen. Bakit hindi yun ang ibabalik ng church? That is why kailangan Christ-like para ano? Si Kristo nagpapamalas ng himala, nagpapamalas ng tanda, nagpapamalas ng kagalingan. Bakit hindi yun? Kung si Sarah mag-lay hands ngayon, may bumuntang bula, malay hands niya. Ano kayo sa palagay niyo? Kailangan niya pang humayo? Hindi. Baka pagbukas niya ng bahay niya, ang dami na nakapila. Bakit? Amen. Yung pulag, hindi titigil yun. Magsasabi, mayroon doon. Chuwa daw pangalan eh. Okay? Pupunta, bakit? Hanapin ka. Ngayong maligtad, ang tao, ang church, ang nagpakakamundo at ang mundo nagpapasasa. Hindi nila alam na invade na sila. Amen. Hindi tayo dapat ma-invade. Tayo ang mag-i-invade sa kanila. Amen. Let's preserve the holiness and the righteousness of God. Amen. Anong ginagawa pag nag-church? Naka-short. Naka-spaghetti. Nasaan ang holiness? Then it's okay. The Lord looks at the heart. You fool. What's inside your heart?
will be manifested on your outside appearance. Amen. Ano kayo? Amen. So itong mga tao ito, pinapalabnaw ang salita ng Diyos. Shame on you! Di pwede palabnawin yan. Amen. Kahit saan ako pumunta, kaya ganito ako, wala. Hindi, kasi dapat bagayan mo sila bumagay sa atin. Amen. Why? Because we have the truth. Amen. Hindi ang truth pwedeng bumagay sa lies. Amen. Ang lies ang dapat mag-adjust sa truth. Amen. Maliwanag ba tayo? Let's preserve the holiness of God. Ano sabi sa Bible? You were taught with regards to your former way of life to put off your old self. Ayan na nga eh. Hubarin mo na yung lumang pagkatao. Ba't ibinabalik mo ngayon? Which is being corrupted by its deceitful desire to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self. What is the new self? Created to be like God. What is the new self? Created to be like God in true holiness. In true holiness and righteousness. Amen. Maliwanag ba tayo? Amen. Ano dapat ang suot ng church? Holiness, righteousness. I don't care if people will say, Pastor, you look manong. Kasi sabi nila, wala, hindi na raw uso itong mga ganito eh. Yung mayroong corbatings. Wala akong pakialam. Okay naman, di ba? Amen. Di ba? Mas formal nga eh. Di ba? Kaysa yung mag-preach ako rito, tapos bukas ng isang botones ko rito. Di ba? Isang botones bukas. Ito yung uso ngayon eh. Ito yung uso ngayon. Tapos, di ba? Tapos mga tupi ko rito, yung ang pangit, yung 44 na ako. 43. Tapos, ang tupi ko, yung mga meron pang mga style dito. Tapos ang buko, parang shokoy. Ano sa palagay nyo? Bagay ba? Pakisabi sa katabi mo, bagay mo. Okay lang sa akin, yung parang dinalaan ng baka, okay lang yan. Ang point dito, I preserve the holiness and the righteousness. Amen. It is not about us, it's about God. Amen. It is not about you, it's not about your church, it's about Jesus. About Jesus to. Bakit kinakompromiso mo? Ang mga taong ito isang araw magising sila sa bangungot na naroon na pala sila. Tingin sa akin, if you want to minister for God, do not cross over. Do not go to the territory of the enemy. Ang ginagawa mo, pumunta ka sa teritoryo ng enemy, hindi ka pa Christ-like. Sasabihin ko na sa'yo, lalamunin ka nila. Amen. Pero mo pwedeng uminom, huwag ka maglasing. Paano naman hindi ako manginginom? Nagsimula ako sa isang bote. At sunod isang case na, dalawang case, tapos gapang na. Amen. Wala naman manginginom, nagsimula isang case agad. Amen. Kung kayo pa nakikinig sa akin ngayon, kayo mga nariyan sa simbahan na yan, magsilayas na tumakbo na kayo palayo. Bakit? Malapit ng kapahamakan dyan. Amen. Very dangerous. Kilala ito, di ko na sabihin, kilala itong grupong ito. They want to win people using the worldly ways. We will win people using the ways of God. Amen. Lapakan natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. Tuloy tayo, brother. To reach others and share to them the love of God through a life changed by God, a testimony reflected in our life and character. Scripture, please. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us a ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors. And though we're making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. What does it mean? Tingin sa akin. Ano ang church? Ambassadors for Christ. Amen. Representative of Christ. Tapos nakamuhok. Representative of Christ, may tato. Ito pang nagpapainit talaga, nagpapaapoy ng aking damdaming kahapon. Sabi ko, sino to? Pastora ito, may tato. Pastora, may senior pastor ba ito? Sabi sa akin nagsalita, ay mas matindi ang senior pastor niyan. Bakit? Ang tato galing dito, papunta rito. Mas malala nga. Why did they allow this thing? Before, ang ginagamit ng demonyo para pabagsakin ng church, persecution. Sa Book of Acts, persecution. The more na persecute ang church, the more na dumami. Sabi ng demonyo, hindi epektibo. Anong ginagamit ng demonyo? Tingin sa akin, walang pipikit. Deception.
Today, deception. Amen. Kaya nga, sabihin, hindi, okay lang yan. Shh, masyado naman kayo religious. Okay na yan. Okay lang yan. Hingga sa akin, pag yan ay nag-violate na sa Word of God, Amen. hindi na okay yan. Amen. Mas gusto ko pang tingnan kayo lahat dito, nakadress kayo lahat, nakatali ang mga buhok nyo, mga manang ang itsura nyo. Bakit yung katabi mo, manang ba? Manang ba? Hindi naman, di ba? Hindi. Di ba? Subukan nyo mag-spaghetti rito, lalagyan mo kayo ng sauce. Okay? Pakisabi sa katabi mo, lagyan ka ng sauce. Okay? Okay? Eh doon, okay lang spaghetti. Hindi ko na ako kaya. Bumabaliktad daw sikmura ko sa mga ganyan eh. Okay? Try nyo lang. May sauce dito. Mama, yung beef ha? Yung sahog. Okay, so, you can just imagine, we are therefore Christ ambassadors as though God were making His appeal through us. Kasi when we represent Christ, it is just like God who appeal to these people. Hindi pwede na i-compromise natin yan. At ang importante, yung ating pag-share sa mga tao ay nagre-reflect sa life and character natin. Kumusta ugali mo? Kristyano ba talaga? Amen. Kumusta buhay mo? Kristyano ba talaga? Amen. Ikaw nakakaalam yan. At kung wala ka sa hulog, tamaan ka sana ngayong umaga. Sintro, malaglag ka dyan sa kinukuhan na. Walang nalaglag, purihin ng Diyos. Kasi kumapit eh. Nakakapit eh. Okay? Klaro ito. Next. 1 Thessalonians 4:7 and 8. Nobody is holy. You are a liar. But the Bible says, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Ano binigay? Kaya mo maging holy? Yes. Why? Because God had given you Holy Spirit. Kaya nga nilagyan ng holy sa unahan. Pwede ka na maging banal. Hindi sa gawa mo, kundi sa gawa niya. Hindi naman yung Spirit ang binigay sa'yo. Holy Spirit nga eh. Kaya nangyayari, pag sinabi ng iba, ay hindi pwede maging holy. Blasphemy sa Holy Spirit yan. Bakit? Parang sinasabi mo, Holy Spirit, di ko kayong baguhin. Eh paano sabi ni Lord, be holy in all you do? Nagkamali na ba si Lord? Hindi. Kayo mali. Amen. Kaya nga sabi niya, be holy in all you do. For you to become holy, I will give you the Holy Spirit. Amen. Kaya pag nireject yung turo na to, hindi ako nireject yun, nireject nyo si Lord. Amen. Maliwanag ba tayo? Amen. You can just imagine if you live a holy life, look at me, you live a holy life, what will going to happen? God can bless you anytime, anywhere. You live a holy life, God can bless you, and God can visit you anytime. Di ba yan ang habol natin? Holiness tayo. O isang paalala lang, pag tumawid kayo, hinihintay nyo ba talaga mag-go? O tinitingnan nyo pag walang kahit nakaret, tapos walang sasakyan dumadaan, mas tawid kayo kagad. Christian yan. May mga nagdadrive, mahilig pag nag-warning na, betting the red light. Tapos pag nasagasaan, gisagasaan ako, nag-pray naman ako. Nagtaka ka pa. Holiness. Di ko talaga makalimutan. Isang grupo kami. Ito ang aking standard. Grupo kami. Walang kasasakyan. Nakaret. Tawid sila lahat. Naiwan ako sa kabila. Uy! Wow! Oh, grabe ha. Alam mo, kahit pagulong-gulong, tumatawid akong pagulong, hindi ako lang sasagasa sa akin. Ganon kaluwag. Pero, hindi. Doon ka ngayon, Lord, hindi. Para sa iyo ito eh. Saan magkasimula ang holiness? Sa maliliit. Amen. At pag sanay ka sa maliit, ano mangyayari? Madali na lang gawin. Amen. Laki. Amen. Malaman na tayo? Yung kung ikaw mag-isa, alam mo ang holiness, ang may apply Jonathan yung holiness, yung ikaw mag-isa, yung wala nakita. As if naman, niloloko mo sarili mo, kitang-kita ka niya. Amen. Kaya ako, kailan ka lalo mag-ingat? Yung wala nakita sa iyo at wala nakilala. Kasi maraming Kristiyano, pag walang nakita at wala nakilala, doon nagwawala. Amen. Kasi sa katabi mo, life and character. Holiness. Next.
What we believe. Okay, marami nagtatanong. Ano ba pinapaniwalaan nyo? Ito na. What we believe. Number 1, about salvation. Only the Lord Jesus Christ is the way for man to be saved from sin. Walang ibang pwedeng magligtas sa tao maliban kay Jesus Christ. Amen. Religion cannot save you. Your denomination cannot save you. Your pastor cannot save you. Your priest cannot save you. Jesus Christ alone can save man. Amen. Sabi sa Bible, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Only in the name of Jesus. Amen. Kaya nga iba, daming requirements bago ka ma-save. Kailangan pag na-save ka. Look at me. Maraming churches pinapahirapan yung mga iba. Na-save na nga. Okay, simula ngayon ha. Dapat mahabang buhok mo. Dapat naka-long sleeve ka. Okay? Mayroon ang sobra. Mas matindi pa sa Diyos. Mantakin mo. Nag-swimming ang mga pastor na kabarong. Mayroon ganun. Nakaslacks. Kasi ang sabi, baka tamaan ang holiness mo niyan. Minsan pag kulang na sa wisdom, na-imagine niyo ako nag-swimming na kabarong, tapos naman sila na tubig susuklay. My God! Sumobra naman! Amen. Amen. Diba? Amen. Pwede kong barong na short. Long sleeve na barong. Ito pa malala. Kamidyas. Ano mangyari? Pag-ahon yan, pwede na nilagay eh. Sa lagayan. Sabi ko, kaya minsan yung mga OA, magugulat ka rin. Ano ba ito mga taong ito? Parang nawala naman ng common sense. Ang labo talaga eh. Nandiyan kayo? Amen. Mayroon namang extreme. Naka-dress. Pagligo, magulat ka rin naman. Two-piece naman. Ang kapatid, pag sabi sa katabi mo, yun tama lang. Okay? So Jesus, when it comes to salvation, only Jesus Christ, si Jesus lang ang pwede magliligtas. Amen. Hindi pwede sabihin na magawa ka ng ganito, magdasal ka ng ganito. Lahat po yan ay gawa ng tao. Amen. Walang gawa ng tao makapaligtas. Sapat sino man taong pwede magligtas? Si Kristo Jesus. If you want to be saved, believe in the Lord Jesus Christ, receive Him as your and personal Savior, and you will be saved and your name will be written in heaven. Amen. Palapakan natin si Lord. Glory to God. Next. Adoption. Through faith and accepting the Lord Jesus Christ, we become children, God's children. Scripture please. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born out of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. John 1:12-13. Dati, hindi tayo anak ng Diyos. Tingin sa akin ha, walang pipigit. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Amen. Maliwanag tayo? Ang sabi na, we are all God's children. Mali. Amen. Sino lang ang children of God? Those who receive and believe the Lord Jesus Christ. Amen. Kapalabas ako ng kanta ko rin. We're not all God's children, only those who believe. Dapat ganun lang. Dapat ang Rasyado, tahimik kasi. Dapat mag-compose din tayo. Compose tayo. Okay? We're not all God's children. Sino lang ang children of God? Those who receive Him and those who believed in His name. Whose name? Jesus. Amen. And He gave the right to become who? What? Children of God. Lalo tayo? Amen. Lalo sir? Yan ang sabi ng Bible. Hindi ko sabi yan. Kaya sabi ng iba, sige, manda ka sa'yo mamaya. Eh, siya pahandain mo. Tingnan natin kung kaya mo siya. Okay? Kaya ako pag nag-preach, may scripture palagi. Hindi lahat anak ng Diyos. Sino lang anak ng Diyos? Yung sumampalataya at tumanggap kay Jesus Christ. Amen. Pag sabi sa katabi mo, anak ka pala ng Diyos. Bigatin. Okay? Kaya wala tayong takot eh. Okay, next. Number 3. Justification. By faith,
of the death of the Lord Jesus Christ on the cross, we've been justified from all sins. Scripture, please. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ano ba justification? Tingin sa akin, kahit gaano kabigat ang kasalanan mo, kahit gaano katindi ang kasalanan mo, nung sumampalataya ka kay Kristo, nilinis ni Kristo na kasalanan mo, kinalimutan niya na yun. Amen. Sabi nga ng isang theologian, ano yung ibig sabihin justification? Just as if I'd never sinned. Amen? Amen. Parang wala kang kasalanan. Ito nga matindi. Sabi ng iba, may nakausap na pa ako, mabigat ang sabi eh. Pastor, hindi na ako lalapit sa Diyos. Bakit? Wala na akong kapatawaran. Ang bigat ng kasalanan ko. Let me tell you straight to your face. Walang pakialam si Lord kahit gaano kabigat ang kasalanan mo. Lumapit ka sa Kanya, kaya Kanyang linisin. He can make you white as snow. Amen. Justification. Kaya nga, dapat ang Kristiyano tunay, wala ng condemnation. Amen. Ang ganda-ganda ng kanta natin kanina, I will seek your face. Sabi ni Taning, seek your face. Call upon your name. Call upon your name ka dyan. May lihim ka. Amen. Kayong may mga lihim. Lumantad mo kayo. Para ma-justify ka. Amen. 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 Si August, hindi ko siya pwedeng matulungan hanggat hindi sinasabi sa akin, Sister Phoebe, na may kailangan siya. Amen. Andiyan kayo? Amen. Eh, paano kayo matulungan? Eh, yung mga nagtatago, mahusay. Yung mga nagtatago, mahusay yan, magpeke. Kumusta ka? I'm okay. How about you? How about you pa eh? Andiyan na? Mahusay yan eh. Pero pag ang pastor, may discernment, mayroon na nakita ngayon, yung people, talaga naman. Pag nagkwento, bidang-bida siya palagi eh. Alam niyo, grabe ang Lord, umiyak pa eh. Grabe si Lord. Grabe, sarap talaga maglingkod sa Panginoon. Yung pastor, may discernment. Psst. Ay, masarap. Hallelujah. Pasok sa office. Upo. Para iinit mo ngayon ah. Ay, pastor, grabe, damang-dama kong pag-ibig ng Diyos. Upo ka. Tingin ka sa mata ko. May problema ba? Uyak eh. Andiyan kayo? Huwag na kasi kayo magtago. Amen. Alam niyo, pagka nakalantad ka sa harapan ng Panginoon, lumalabas ka. Hallelujah. Wala kang tinatago. Alam mo, may mga tinatago, ganito maglakad yan. Pero yung mga walang tinatago, pag naglakad yan, kahit nabatuhin mo pa yan sa likod, wala siyang pakialam. Bakit? Wala siyang tinatago. Bakit tingnan yung katabi mo sa mata? Lumantad ka na. Okay? God is willing to justify all your sin. Amen. Yung mga lumabas na, tingnan mo mga itsura. Masaya eh. Amen. Yung mga nagtatago pa, kalahati lang sa'yo yan. Kalahati lang. Bakit? May problema yan. Amen. You want to be justified? This is the day of liberation. Amen. God wants to set you free. Amen. He wants to set you free. Amen. As long na mayroong kang nakahook na kasalanan sa'yo, the devil has his share in your life. Amen. I don't want the devil to have share in your life. I want Jesus to have the full share of your life. Amen. Amen. Be justified. Amen. God justified us. What's next? Number 4. Anong belief natin? Sanctification. By the blood of our Lord Jesus Christ, we've been sanctified from all the curse and power of sin. That is why, pag ang demonyo titignan tayo, makasalanan. Ang ibang tao titignan tayo makasalanan, but in the eyes of God, justified na tayo, sanctified na tayo. Holy ang tingin ng Diyos sa atin. Amen. Ulitin ko ulit. Sa ibang pananampalataya, bago maging banal Jonathan, bago maging saint, mamamatay muna. Tama? Tama? Mamamatay ka muna bago ka maging saint. At kailangan katakot-takot na magagandang gawa ang magawa mo. Sa atin, simple lang pala. Nung tinanggap natin si Lord, holy lang tingin sa atin ng Lord. Kaya, tingnan mo yung katabi mo, tanongin yung pangalan, tapos lagay mo ng saint sa unahan. Okay? Nandiyan kayo? Nandiyan pa kayo? Hindi kayo sanay. Kasi ikaw mismo, di ka rin makapaniwala ako. Di no? Tingin sa akin.
Ito, babasagin ko itong kasinungalingan ng demonyo na ito eh. Pastor, huwag mo akong tawagin. Sabi si Elmer, ako? Grabe. Hindi ko kaya, Pastor. Tingin sa akin, huwag kang padaya kay Satanas. Amen. Sa mata mo, ikaw kasi nakatingin ka sa kasalanan mo. Pero sa mata ng Diyos, dahil tinanggap mo si Kristo, kaya nga importante, obedient ka. Kasi pag tinanggap mo si Kristo, obedient ka sa Kanya, ang tingin sa iyo ng Lord, holy. Amen. Hindi ka naging holy sa gawa mo. Naging holy ka dahil ang dugo ni Kristo pinuhos sa iyo. Kaya pag tingin ng Diyos, anong sin na sinasabi mo? Lord, hindi ko kaya. May sin ako eh. Hoy, blood ni Jesus ang nakikita ko sa iyo. At yung blood ni Jesus, holy. That is why holy rin tingin ko sa iyo. Amen. Amen? Amen? Okay, tanungin mo ulit sa tabi mo. Tingnan mo yung kanyang mukha at sabihin mo pangalan niya, tapos lagay mo sin sa unahan. Ano daw? Ano sabi? Di pa rin, nandidiri ba? Oras na para lumaya ang church! Lahat ng lahat tumanggap kay Kristo, sing! Di kailangan mamatay muna! Di ba, baliktad, mamatay ka muna! Saksakin ka muna! Dito sa atin, hindi. Ang sabi ng Bible, if you receive Jesus, you are sanctified because of His blood. Because of His blood, you are made holy in the eyes of God. You are holy in the eyes of people. If they don't look at you as holy, it's okay. But in the eyes of God, you are holy, then you are saved. Amen. Amen. Palapakan natin sa Lord. Number 5. Hebrews chapter 10 verse 10, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Number 5. Transformation. Dito tayo nagkakatalong. We were changed when we become one with Christ. Scripture. Therefore, kayo naman magbasa. 1, 2, malakas ha. 1, 2, read. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ano ang ideal? Tingin sa akin ideal. Pag na kay Kristo, wala na luma. Amen. Lahat bago na. Amen. Nagmumura dati, nagpipraise na ngayon. Amen. Umiinom dati, alak nilinom, juice na ngayon. Nandiyan kayo? Nandiyan kayo? Mabilis magalit, mapagmahal na ngayon. Maiksi pasensya, pasensyoso na ngayon. Nandiyan kayo? Parang hindi makasagot gano. Pastor, may problema pa rin. Okay, tingin sa akin. Importante, mayroon kang truth. Importante kasi ganito, pag mahina pasensya mo, ano mangyayari? Yun ang magiging bara sa buhay mo. Kala ko ba na kay Kristo na ako, tapos bakit ang pasensya ko may problema? Importante truth. Kung ikaw na kay Kristo, wala na luma at bago na. So dapat, mawala na to, pero hirap ako. Kasi nga, hindi mo hinawakan yung truth. Pag hawakan mo yung truth, yung pasensya ko, hahaba. Dahil kay Kristo, tutulungan ako ni Kristo. Ano mangyayari? Yun ang pananaw mo, magugulat ka isang araw. Inasar ka na ng inasar, nakangiti ka pa rin. Amen. Amen. Nandiyan kayo. Amen. Importante, mayroon kang truth na hawak. At ako ngayon, talagang, ay grabe, ang takaw ko talaga sa inumin. Yung pinaghalo ko yung beer, pinaghalo ko yung tanduay, talaga naman, pag pumapasok ko ako, patag yung daan. Pantay naman talaga eh. Pero pag nakainom na ako, nagugulat ako siya, mukha ko naman daan. Ba't parang pahon na ito? Kailan pa ito, binago? Sagot na may kasamahan ko. Ay, di ko rin na lang eh. Pahot na nga eh. Kaya rahon tayo. Rahon kami. Pagbalik ko bukas, patag na. I hate drinking. Nakakainis. Bakit? Meron ba yung patag kumahon? Ang gulo. Lahat ang gulo. Sabi ko, Lord, like, paano ko lalaya dito? Lalo pag nakita ko ng galing sa rep, yung pag bumili ka sa tindahan, tapos makita mo, pabiling isang beer, pagtingin ko, yung malamig-lamig, tapos bubuksan, lalabas ang espiritu ng demonyo. Struggle ko yan! Pero sabi ko, binago na ako ni Lord. Sasabayan ko ngayon yan. Pagbilang pineapple. Sabayan! Okay. Amen. If there's a will, there's a way. Pag kayo magbago, pag ayaw, maraming Pastor, pagbigyan mo na ako kasi kahinaan ko to eh.
Di niya ako pwedeng lokohin. Bakit? Nanggaling din ako dyan. Kaya dahil hawak ko truth. Lord, sabi mo magbabago ako eh. Pag na kay Kristo, nagbabago eh. Lord, magbabago ako. Ano nangyari? Holy Spirit, help me to change. Then the Spirit of God will help you change. Amen. Amen? Amen. Ano kailangan mo ngayon? Handa ang Holy Spirit, tulungan ka. Bakit? Gusto kasi ni Lord, matatransform ka. Pag na-transform ang buhay mo, sabihin ng Lord, Sarah, I cannot connect to you. I will lead you to your right place. And when God lead you to your right place, blessings are in close distance. Amen. Hallelujah! Sige ka! Ulang yan! Number 6. What we believe, Philippians, kita nyo ho? Pakibasa ho, Philippians 13, 1, 2, 3. Praise God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sinong gagawa? Tingin sa akin, sinong gagawa? O si God pala, anong gawa ni God? Bibigyan ka ng will, bibigyan ka, He will works in you to will and to act. Amen. E anong gagawin ko, Pastor? Obey! Amen. Si Lord ang magbigay ng nasa, si Lord ang gagawa, para ano? Para ma-fulfill mo nga rin ang good purpose niya. Amen. Lalo ba tayo? Amen. God wants me to change. Kung hindi ako sumunod kay Lord, di ako nandito sa harapan niyo ngayon. Sumunod lang ako eh. Siguro di ko kaya. Pero susunod ako dahil sinabi po ninyo, magbabago ako. Nagulat na lang ako. Amen. Pag nanood ako ng sine dati, that was 1990. Until now. 25 pa lang ang sine noon. At huwag niyo akong tingnan na para matandang-matanda. 25 pa lang noon. Mami, pag nanood ako, nakaplano yan. Lahat ng sinihan, pinasok ko lahat. Kahit pelikula ni Katsupoy, pinanood ko yan. Adik ako talaga sa sine. 2 hours, pagkatapos, relax ko lang yung mata ko. Okay, kay Chiquito naman. So, bakit walang kwenta? Palabas ni Pugak. Walang kwenta, pinanood ko pa rin. Iba pala mga adik. Kahit walang kwenta, yung palabas, yung mata mo naghahanap. Amen. Tatlong palabas yan. Isa-isang araw. Sa sobrang kadigal ko, napanood ko na, binalikan ko pa. Sabi ko, ano ba nangyayari sa akin? Parang ano na ito ah. Kaya hindi lang adik yung sa droga. Sa ibang bagay, pwede ka rin maging adik. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako rito. Nabasa ko yan. For it is God who works in you. Si Lord pala gagawa. Ano na gagawin mo? Pag kumilos na si Lord, sabi na, pare, mayroong magandang palabas. Kumilos si Lord. Shh! Wag na. Mag-iba ka na lang. Nasa akin ngayon. Susunod ako o hindi. Pag humakbang ka na, diretso na yung may puga. So, anong ginagawa ko? Upo lang ako. Tinali ko ang sarili ko talaga. Nung nakita ng Diyos, Aba, hindi, sumunod ka sa akin na wag. Ano mangyayari? Sinunod-sunod ako ng Diyos hanggang ngayon. Amen. Ano ngayon? Magkano na ngayon? Hindi ko na alam. Magkano na? Halata. Simple lang manghuli. Halata, alam nyo. Salito lang po na rin. Ha? Ano mo lusot ha? Sabi sa katabi mo, lusot ka pa ha? Hindi ko nga alam eh. Kung magkano? Okay? Sabi mo, ingat-ingat pagsagot ka. Mahuli ka. Okay, tuloy. Isa natin. Okay. Glorification. Our corruptible body will be changed into an incorruptible body and we will be with the Lord forever. What we believe? I believe one day, this body, yung katawan mo, Mercy, na nagkakasakit, yung katawan mo na nangiina, babaguhin ng Diyos sa isang ito. Amen. Palagi ko sinasabi, ang buho ko dati, makapalito. Minuto. Nabot niyo ba ang minuto na grupo? Hindi na? Nabot ka dyan, Dan? Anong kanta nila yun? It's an explosion, di ba? Yan. Ganun ba yan eh? Ang kapal mo ng buko dati. Ngayon, mitsyado na. Okay? Ano ba bago? Pero I believe. Pagbalik natin ng Panginoon, ang sabi, Scripture, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in a twinkling, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Amen? Pero isa pa ito,
Nagmamasahe kami ni Oliver, masakit ang likod ko. Sabi ko, hayaan mo lang ito. Sabi ko sa sarili ko, hayaan mo lang. Pagpalit ng Lord, wala nang sakit sa katawan. Amen. Mama, wala nang rayuma! Amen. Okay, Ma'am Tess, babalik ang lakas! Amen. Why? Hallelujah. Because the moment dumating na yung glorification natin, ang mga malabong mata ay lilinaw na. Amen. Wala nang chalamin. Okay, amen? Amen. Ang sabi ng Bible, meron pa ho. 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Even if we die in Christ, the Lord will raise us up. And ang sabi after that, we who are still alive and left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Salubugin natin si Lord dyan sa lapahap, di mo na kailangan airplane. Amen. Sarap siguro niyan, Alam mo, di ako talaga. Kanina ang kanta natin, I will seek you face. Ang sarap siguro, kantahan si Lord, Amen. Amen. Now is the time to worship Him. Come, now is the time to worship. Habang paangat ka, Amen. pwede kang umangat. Ano pinagkasabi ng pastor na yan? Ayan o. Amen. Yung mga patay babangon, yung kay Kristo lang. Amen. Yung ibang patay, nasa demonyo, babangon din yun. Pero doon sa judgment. Amen. Yung mga kay Kristo, babangon, at makikita natin si Kristo ng mukhaan. Hindi yung mga nakatayo na ano ha, tingin sa akin. Yung mga nakatayo na ribulto, hindi yan si Kristo. Amen. Gawa-gawa lang ng tao, imahinasyon. Amen. Kasi si Kristo sabi sa Bible, ang mundo, tungtungan ng paa ng Lord. Amen. Pag titingnan mo si Lord, talampakan na makikita mo. Amen. Saan ka kumuha ng galing? Pansinin mo. May brown, may itim, may puti. At saka pansinin mo ang kanyang bigote at ang kanyang balbas. May design. Hindi ko minamak, pero yan ang totoo. Amen. Kung si Kristo yan, dapat isa lang mukha. Amen. Kaso iba-ibang gumawa, iba-ibang konsepto. Parang si Kristo nila, yung Kristo nila, parang nagpa-plastic surgery. Kasi nag-iiba-iba yung itsura. Pero yung Jesus natin, di pa man natin nakita. Pag nakita natin siya ng mukha, magugulat kayo. Lahat pala ng ribututi na yun na yan, ang layo sa itsura ni Kristo. Amen. Diyan kayo? Amen! Ang sabi nga ng isang kausap ko kahapon, si Japet, Sabi ko, Jap, ano masasabi mo dyan sa mga rebulto na katayo? Meron nga kinuwento si Papa ko, Pastor Ano daw? Yung gumawa na rebulto, marami dyan sa Laguna di ba? Gumagawa. Sabi mami ng isang nagtanong, sinasamba mo ba yan? Ano sabi ng gumawa? Ako sasamba? Siya sumamba sa akin, gumawa sa kanya Palagpakan natin yung taong yun. Bravo! Why? Nakuha niya. Ba't ako sasamba sa kanya? Ako gumawa, ako sambahin niya. At saan kayo nakakita? Idamay ko na to. Saan kayo nakakita? Kilala ko. Hulugan. Sasambahin mo. Habang sumasamba ka sa kanya, tulungan mo ako kumatok. Hulog mo. Ay, teka lang Ito 15. Ilan na lang araw kulang? 5 na lang. Okay, balik ka ulit. Tulungan mo ako. My God! Amen. Ano itong deception na ito? Amen. Itigil na yan. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi mo siya nakikita. Pag siya sinasamba mo, magugulat ka. Hindi mo siya nakikita, sumasagot siya. Amen. Amen? Amen. Dahil ang Diyos ay buhay, hindi patay. Malakas na Lord! We will be glorified. We will be glorified. That's what we believe. Okay? How relevant is the church today? Don't question it. Okay? What does it mean for the church to be relevant and be in time? A church that is relevant does not mean, number one, updated and upgraded with modern technology. Okay? Marami kasi mga churches ngayon, ang ginagawa, puro modern technology. This is called modernization. Magugulat ka. Ang sabi sa Bible,
Pag nag-worship ang mga tao noon, bumababa ang Diyos sa magitan ng usok. Alam mo ginagawa ng mga churches ngayon? Mayroon silang smoke machine. Nakita mo? Dahil hindi mababa yung tunay na presensya ng Diyos, gumawa ng artificial. Amen. Hindi ko mo high-tech, hindi ko mo malaki, hindi ko mo ang ganda ng presentation. Relevant. Amen. No. Okay? Sabi ni Dr. Jonathan David, facilities are only to facilitate the move of God, but that's not relevant to the times. Maganda pag maganda ang iyong mga gamit. Pag ang salita mo pa lang dito sa microphone mo, talaga namang pag nagsalita ako, nakaranas ako, nakagamit ako ng microphone na ginagamit ni Regine Velasquez. Ay, bay talaga naman. Pati pag dinig. Kaya kung humihinga pag gamit ko yun, dinig eh. Dinig. Kaya pag kumanta ka, ganda. Maganda na boses mo, ganda pa ng mic mo, ay ang ganda talaga ng labas. Pero it doesn't mean relevant yun. Sinasabi mo lang kasi maliit kayo, walang pakialam. Nandito ang presensya ng Panginoon sa pagkasabi niya. Amen? Praise God. Next. People dressed in latest fashion and design. Hindi ko mo maganda ng suot, hindi ko mo latest fashion ng mga tao, di na nahulugan. Relevant yan. Dress so well doesn't mean anything is happening. God wants us to dress inside, not outside, not just outside. Many are dressed outside but naked inside. Amen. Is it true? Amen. Ang gaganda nga ng suot, ang loob naman, hubad. Amen. Look at me. Kita ng Diyos kung anong kondisyon. Ng puso. Amen. Amen. Kita ng Diyos yun. Kaya mga churches ngayon, pati tuloy yung iba nahihiya. I-usher pa lang, naka-coat and tie. Kaya ikaw pagpasok mo, patay. Parang nakakahiya. Why not just, okay? I'm not saying maganda yun, na talaga you dress well. But ang paalala natin, ang relevant na church, kailangan magandang suot, maganda rin ang puso. Amen. Okay? Ano pa? Okay, ito pa rin ating verse. Revelation 3, 17 to 18. So I am rich. You say I am rich. I have acquired wealth. I do not need a thing. But you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Kita mo si Lord? Itong church na ito, ang tingin niya, mayaman siya. Pero pwede kasi maraming mayaman, mahirap sa paningin ng Diyos. Amen. Please, fix your heart today. Okay? What else? Ito ho. Message tailored to make people feel good. Okay? Anong klase? It doesn't mean ba yung church mo ay mayroong mensaheng nafe-feel good ka. Di ba yan ang gusto natin pag nag-church tayo? Gusto ko mag-church yun, bakit una-una aircon? Sa kanila aircon, sa atin air continuous. Continue lang ang air. Okay? Ang mangyayari, yung mensahe tailored fit. Ano ibig sabihin sa tailored fit? Minsan yung iba nagsusurvey. Ano bang mensahe gusto mo? Ano bang mensahe gusto mo? Ano to? Restaurant? Amen. 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 Gusto mo malaman kung nasa tamang church ka? Gusto mo malaman kung nasa tamang church ka? Nasa sapul ka palagi. Amen. Amen. Pag nasa sapul ka palagi, tama yan. Pero kung palagi ang kinikiliti, pag nagpipreach, hindi na tamaan ang inaccuracies mo. Dangerous yan. Amen. Mayroong church sa Amerika, 45 minutes lang para preach. At ang usapan, pagkatapos ang 45 minutes, hindi pa tapos ang pastor, pwede na tumayo, umalis. Disrespect to the presence of God. Amen. Are you there? Amen. So hindi yung mga tao na kung saan you want people to feel good. No! Ikaw sa pulahan, gagamitan ko yung bulahan, talagang maganda. Pag sinasabi ko, Sarah! Dahil nag-church ka sa EFC. Paglabas mo rito, bless ka. Pagsakay mo pala ng tricycle, makapulot ka ng 20,000. Wow! Galing! Kaya magaya ka ng iba para makakapulot din sila.
Grabe na ho! Ano ito? Circus na! Just give to the word of God and you will be blessed. Blessings will like mountains. Mountains will like sea. Wow! Grabe, naging sea, ha? Open your refrigerator. Just open it. And then when you come back, your bill in Meralco will go up. Foolishness. Nandiyan ba yun? Wala hong ganito. Sa atin, may kasalanan ka sa puka. Amen. Ayun eh. Amen. Maganda na yung tinatamaan ka palagi. Bakit? Tuwing pag-attend mo may tama ka, napapalalahanan ka. Ang kailangan mo na magbago ka. Pag nagbago ka, mabibless ka na. Alapakan natin si Lord. Glory to God. Some churches conducted a survey to what people was to hear and plan the whole year to give that to the people. This is not the way we should run. The way we should run the church, we must hear the voice of God. Kaya nga ang pastor pa nag-preach, sabi ni Paul, for I received from the Lord what I also passed on to you. This is the message of God for you. Eh, tinitira naman ako ni pastor palagi. Anong makukuha ko pag tirahin kita? Ha? Pag tinira ba kita? May lumalabas na 1,000 dyan? Pag tinamaan ka pa nga, galit ka pa? Nandiyan ka! Pero subukan mo magalit. Nandiyan ka? Kaya maganda yung hindi tailor fit. Pagkali ka na karinig, sapul ka sapul. Pag sabi, tamad ka! Magbago ka! Amen. Diyan ka? Amen. Ang gusto natin, nasanay tayo sa mga message na ganito. God loves you. No matter what you do, God loves you. Even if you are making sin, the grace of God will abound. God loves you. Yung mga ganyang pastor, dagukan ng Diyos yan. Bakit? Hindi sinasabing katotohanan. Pag nasa kasalanan ka, maghintay ka ng consequence at pagdating ng consequence, hindi mo magugustuhan. Amen. Amen. Yan ang mensahe. Amen? Amen. Ay sa katabi mo, kaya pa? Okay? Number 4, hindi nangangahulugan relevant ang church pag rigid ang management structure niya. Pasensya na kayo sa aking nagagawa. Okay? Maraming paikot-ikot. In some churches, the pastor runs as the church like the CEO in a company. They structure the church according to the management principles of this world. Ang ginagawa, hindi ko magaling. Sabihin ni Sarah, ang galing pastor, grabe, ang ganda ng kanilang management. Talagang grabe yung mga usher, nakapila, tapos yung pagpasok ng mga tao. Grabe, nakakabilib. Relevant? Eh, maski yung isang malaking church dyan, na mayroong Philippine Arena, walang Holy Spirit yan. Tao lang tingin kay Jesus yan. Pero grabe sila sa management. Tanong, relevant? Hindi. Amen. Basahin natin. We must be careful what we take from the world. We cannot pick the things of this world and Christianize it. Amen. Amen. Valentine's. Is it biblical or not? Na ginagawa ng church? Na-offend kami ni August, may nakita kami. Ginawa yung sa palabas sa Showtime, yung switch. Yung babae, yung asawang babae, magdamit lalaki. At yung lalaki, magdamit babae. Saan ginawa? Sa loob ng church, sa harap ng altar. At ito masaklap. Yung mga leaders ang nag-switch. Game lang to, pastor. Ay talagang ayusin mo dahil sa Lord, hindi game yan. Ang pinakahuli, yung pastor tsaka yung pastora nag-switch din. Buti ko siya, di rin mabuti. Ang sunod pa ng pastor, miniskirt. Hallelujah. Eh, nakita ang katawan ng pastor. Alam mo yung baklang bakulaw na
akin, ang church sagana sa Revelation hindi dapat manghiram ng kanilang konsepto galing sa mundo. Ang mundo dapat nagaya sa atin. Amen. Ano nangyari? Tayo gumagaya. Sabi kayo, gusto mga young people, kasi nangyari, ang namumuno yung people. Sabi niya people, huwag na kayo magkalala, kami nagpalabas sa masaya ito mamaya. I will not allow my young people to lead me. Why? Dahil pag young people ang nag-lead sa church circus ang labas niya. Amen. Amen? Amen. And pag sinabi sa akin ng mga young people, Pastor, mag-switch kayo mamikora, di kayo dadaan dito sa likod kayo magdalaan. Maliwanag tayo. Amen. Why? We will not allow lawlessness inside the church. Amen. Are you there? Amen. Kaya pa? Kaya. Tuloy natin. What else? Ito ho, yung kwento, si David, yung dinala ho, yung ark. Tingin sa akin ha. Yung Ark of the Covenant nakuha ng mga Philistines. Anong ginawa? Ang mga Pilistino, yung kanilang Diyos-Diyos ang nilalagay nila sa kariton. Tapos pinapahila sa baka. Hindi ko buti. Sabi ni David, kailangan ko yung Ark of the Covenant, presensya ng Lord yung kinuha. Ang kumuha si Uza. Okay? Si Uza na anak ni Abinadab, na si Abinadab isang priest, Levite. Makinig ha? Noong pagkuha nila, may instruction si Lord. Ang sabi ng Lord, ang bibitbit ng Ark of the Covenant dapat mga Levites at ilalagay sa pole. Yung bakal na mahaba. Bibitbitin ng Levites. Alam mo ginawa? Nilagay sa kariton. Kaninong paraan yon? Filistino. Alam mo nangyari? Natisod. Natalisod yung baka. Pansinin nyo ha. Pag maling-mali ang gawa sa loob ng church, kahit hayop na titisod, ikaw yung hayop na tisod, tao pa kaya? Amen. Natalisod yung baka. Alam mo nangyari? Mahuhulog ang Ark of the Covenant. Hinawakan ni Uza. Naggalit ang Diyos kasi bawal hawakan yung patay si Uza. Sino si Uza? Anak ng pastor. Look at me. Pag maling-mali ang ginagawa, katulad doon, nagpapatato. Sabi sa Bible, bawal magpatato. Dahil gusto raw nila na ma-reach out yung mga na may mga tato. No way! Amen. Gusto mo makuha may tato, magpapatato ka? What a foolishness! Amen. But because they want to be relevant. Papakita ko sa inyo kung ano relevant church. They want to be relevant. Okay, so lahat na tayo ngayon. Paglabas natin, no? Pamili na kayo. By the way, mga kapatid, nandito na nakahanda na sa labas yung mga magtatato sa atin. Ang pinaka-latest na tato ngayon niya, latest, tato sa mata. Okay, yan ang latest niya ngayon. Wala pang nakagawa niyan. Okay, kaya kayo sa ganon? Pag ganon ang sinasabi ko, takbuhan na kayo palabas. Takbo! Si Baat, bakit? Kulto na yan! Amen. Pero kita mo, nagpapatato na. Ang pastor, grabe naman tato. Nakasando pa yan pag nag-share. Bakit? Ipapakita lang yung tattoo niya. Astig ha? Pag lang tayo magtagpo, dalawa. Kasi I will fight for my God. Amen. Amen. Walang tattoo rito. Amen. Hindi na tayo magpapatato. Bakit? Ngayon, kung nandito kayo, may mga tattoo na kayo, wala na ako dyan. Pero simula sa araw na to, pag wala ka pa tattoo, tapos magkakatato ka, paplansyahin natin yan. Tama-tama bago plansya namin eh. Dumidikit yan. Ano kayo? Amen. At yung malagay spaghetti, alam niyo nang gagawin, may sauce. Klaro ba? You do not allow that. Lulisness yan. Amen. Okay? So anong ginawa? Patay si Uza. Huwag tayong manghiram ng alin, ng paraan ng mundo. Bakit? Ang church hindi nauubusan ng mga revelation. Maraming revelation ng church galing sa langit. Amen. Kaya ba? Amen. Ano pa ho? Tuloy na bro. Tuloy na. What does it mean to be relevant to the times? Paano maging relevant ang church? The following are just some of the characteristics of the church that are relevant to the times. Number one. Wow. Number one, we have the power to meet felt needs and other needs of the church, of the people in the church. Scripture ba? Meron ba? Yan o. Which is easier to say? Your sins are forgiven, or to say, get up and walk?
But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, then they said to the paralytic, "Get up, take your mat, and go home." And the man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God who had given such authority to men. Tingin sa akin. Kailan naging relevant ang church? Kung nami-meet yung felt needs. Amen. If you are here today, naguguluhan ka, at nakaten ka ng church, naliwanagan ka, relevant ang church. Amen. Yung pumunta ka sa church, mahina ka, pag alis mo, malakas ka na dahil sa narinig mo, relevant ang church. Amen. Anong need meron ka? Pagpasok mo rito, may baon na kasalanan, nakatago ka. Pagpasok mo rito, tinamaan ka. Relevant ang church. Amen. Amen. Huwag kang kumawala dyan. Bakit? Mayroon siyang relevance na na-address ang need mo. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Itong taong ito, baba, ayan o, paralyzed siya. Pero ano nangyari? Ginagawa ng mga Pariseo, puro lang turo, puro turo. Minsan, hindi turo ang kailangan. Amen. Kailangan siya makalakad para makapagtrabaho, patulungan ng pamilya niya. Dumating si Jesus, may dalang relevant na church, may dalang relevant na message. What happened? The paralytic man got up, went home, healed. Amen. Diyan kayo? Amen. Kailangan pag-uwi natin dito lahat, tayo nagtataglay din ng alin. Yung need natin, na-meet. Yan ang kailangan. Amen. Pag sabi sa katabi mo, huwag ka matulog para marinig mo. Matulog para marinig mo. Yari, tutulog yung iba. Kaya pag alis nila, wala naman ako naintindihan. Mayroon bang tulog na nakakaintindi? Ano ha? Kaya dito di ba pinapasiko natin yung tulog? Ha? Masabi mo sa katabi mo, sisikuhin kita pag matulog ka. Kaya sinisiko dito yan. We must not allow the needs to pressure the church, but we must have the power to meet every need that comes along the way. So the church, a relevant church, meet the need of the people, spiritually, emotionally, physically, and even materially, Amen. if needed. Yes. Amen? Amen. Kasi atin, walang problema. Nung si Puti nagkakaproblema, pinagtulong-tulungan natin, ayos na agad. Amen. Amen. Why? Kasi nga, yung need namimit pag ang church relevant. Amen. Puro ka-high-tekan nga. Puro naman ka-high-tekan. Hindi naman namimit yung needs ng tao. Amen. High-tech na yung presentation. High-tech ang tugtog mo. Ganda nga ng speaker mo. Ang problema lang anointing. Amen. Amen. Relevant. Ano ba ang relevant? Okay, next. Okay, sabi ni Jonathan David, every pastor must rise to take the challenge to meet every need. It may not be important to us, but it's important to them because they come to the church trusting us to meet their needs. Ito ang pressure sa mga pastor. At ito ang dapat ma-meet ng mga pastor. Ang pastor dapat pag nagpe-preach, relevant ang message, relevant sa pangangailangan ng mga tao. Kahit hindi siya mag-survey. Because the God whom he served and worship, nag-reveal sa kanya, ito yung ipipreach mo, mamimit yung need ng tao. Amen. Andiyan kayo? Kahit yung mga bisita, nagugulat kayo, ha, ba't ako kasama? Kinwento niya ba? Hindi! Amen. I preached once sa isang church. Yung isang member, inaaway niya pastor. In-invite ako ng pastor. Walang kinwento. Pag-preach kong ganon, kung ikaw may galit ngayon, sinasabi ng Diyos, makipagkasundo ka, ngayon na! Nakita ko ng lisik yung mata. Ngayon na! Kung malisik ang mata mo, mas malisik ang mata ko. Nagtinginan kami dalawa. Ngayon na! Paglabas ko, di talaga nakatiis eh. May kinwento kasi siya. Sabi ko, wala. Bakit to? Parang may kinwento eh. Bakit hindi kayo mabuti? Kaya nga, mahirap magpastor, pero pag ikaw ay may tawag talaga sa Panginoon, magkakatamaan talaga eh. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Pag sabi sa katabi mo, congratulations kung may tama ka. Yeah, baba. Next. Paano relevant ang church? We must have the power to transform lives permanently. Amen.
A relevant church changes people when they come. Their nature is changed for they become new creation. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone and the new has come. Ano ang relevant church? Kaya niyang, mayroon siyang kapangyarihan na magbago, mag-transform ng buhay ng mga tao. Kailan? Permanently. Amen? Amen. Kaya nga pag ikaw nasa isang church na relevant, wala kang choice kundi magbago. Bakit? Araw-araw, linggo-linggo, yun ang maririnig mo. Iwan ko sa iyo. Pag yung mensahe malakas, pag tinamahan ka sa ulo, para ka sinapok niyan. Sino sa iyo gusto sapukin at sapukin kada linggo? Amen? Amen. Gusto niya lubukan? Masakit ka na masapok. So ano ka na mong gawin? Para huwag ka masapok, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Tuwing may kasalanan ka, sinasapok ka. Ano kailangan mong gawin? Di wag ka na magkasala, umayos ka, di walang sapok. Ano palit sa sapok? Hindi, yakap na. Amen. Amen? Amen kayo? Ito ang relevant. The church must transform. Kaya nangyayari, pag matagal na sa church yung mga tao, ano mangyayari? Ang nangyayari ngayon, baliktad eh. Pag tumatagal sa church, ano nangyayari? Pasama. Nung pumasok sa church, bago pumasok may sungay. Bago pumasok may sungay. Tumanggap yung Kristo, pinutol ang sungay. Nagugulat ka, pag tumagal sa church, tumutubo. Sa relevant church, hindi. Yung natirang sungay, kinikinis. Amen. Hanggang sa nawala tuluyan. Amen. Pagkatanong. Dali. Yung iyo. Kumikinis o tumutubo. Gusto naman, ba't naman ganon? Pakinig kayo sa akin. Kasi walang bulahan dito. Amen. Pag nakita kitang tumutubo ang sungay mo, puputulin natin. Amen. Pero pag nakita natin willing kang ipakinis siya, ikinisin natin. Amen. If there are still unforgiveness in your heart, magpatawad ka na. Amen. Di pwedeng magtuloy ka tapos may galit ka. Amen. Ano ngayon? Amen. Everything must be clear. Amen. Dapat clear sa'yo lahat. Wala yung, hindi, Pastor, okay lang. Pinatawad ko na siya. Pastor, pinatawad ko na siya. Pero hindi ko makalimutan ginawa niya. Pero pinatawad ko siya. Ganito na lang, Pastor. Pinatawad ko na siya. Tawag mo na siya pakita sa akin. Kasi di ko alam, baka may hato kong dito sa kanya. Pero pinatawad ko na siya. Wow. Okay ka pa? Ha? Today, challenge. Clear yourself before God today. Amen. As the man of God, I declare, I assure you, 150%. Pagtatayo ka sa harap ng Diyos ngayong umaga, lilinisin mo lahat at Lord, gusto ko ma-clear lahat sa buhay ko sa iyo sa harapan mo ngayong araw na to. I proclaim and I speak to you the blessings from the Lord in heaven to be with you. Amen. Hanggang ngayon, mag-desisyon ka, linawin mo talaga buhay mo. Ikaw ang nakakalam sa malabo sa iyo. Ako nakakalam kung ano malabo sa akin. Gusto mo malinaw? Umarap ka kay Lord. Bakit si Lord ang tunay na salamin? Amen. Okay? Ano pa ho? Ito ho, he who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with his own hands that may have something to share with those in need. Ano klaseng pagbabago? Evident. Kasi nung time sa Ephesians, mayroong mga magnanakaw. Bago pa sila pumasok, ugali na nila magnakaw. Pero na nakapasok sila sa relevant church, na sinabi ni Paul, yung mga nagnanakaw, wag na magnakaw, magtrabaho na. Para kayo mga nagkatrabaho, makatulong kayo sa iba. Amen. Pero yung magnanakaw, permisyo yan. Amen. Tayo mo, iwan mo na yung chinelas mo sa labas. Paglabas mo, kapaa ka na. Bakit? Tinira chinelas mo. Permisyo eh. Amen. Pero nabunakin yung magnanakaw, pagpasok sa loob ng church, iba na. Lahat ng chinelas ninakaw niya, pinalitan niya. Nagulat ka naman, isa chinelas mo, 5 na. Nandiyan kayo. Pag nagbabago kasi ang tao, iba nangyayari. Amen. Para si Sakeo, di ba? Lord, kung may dinaya ako, kalahati ng kayamanan ko, bigay ko sa meron. Kung may nadaya ko, balik ko 4 na beses. Yan ang nagbabago. Nandiyan kayo. Amen. Nangyayari ba sa buhay natin ito? Nagbabago ba tayo? Amen. At ang relevant church yan ang mensahe niya. Amen. Amen. Do not expect
In AFC, do not expect a comfortable Amen. message. Why? Because we will comfort the uncomfortable and we will disturb the comfortable. Amen. Ayan. Yes. Comfortable ka, istorbuhin ka namin. At pag uncomfortable ka, i-comfort ka namin. Amen. 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 Okay? We must have the power in our mouth to inspire change, motivate change, demand change, declare change, and pronounce change so that people who stayed before you are changed by the power of God. This is my job. This is the word for you. Respond to it ASAP. Amen. Amen? Next. Okay? We must have the message of truth to keep the people above the perversity of their own generation. With many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted this message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Nung mag-preach si Peter, hindi lamang sila na-save, nag-warning si Peter, save yourselves in this corrupt generation. Masama na ang mundo. Pwede ba makiusap sa inyo? Amen. Sino rin mga nag-Facebook? Facebook kayo, di ba? Please lang, huwag kayo mag-forward ng mga pugutan. Grabe naman kayo. Yung mga binabaril sa ulo. Huwag kayo forward yan. Ako nga na pastor, nung makita ko yun, naistorbo ako rin. Ako na yun, ha? How much more kayo? Amen. Yung bigla na lang, parang manok lang. Boom, boom, boom. Sabi ko, grabe naman. Dapat itong mga video nito, hindi tinatangkilik. Amen. May nakalagay pa sa please pass. Please pass and share. And then nakalagay, like. Wag naman! Amen. Pwede makiusap? Amen. Pag mayroon ka ng delete yun na, kung di ma-delete, hide yun na lang. Amen? Kailangan yan. Napaka-corrupt ang generation ngayon. So ano kailangan natin gawin? Okay? Dito ho, makita natin, baba na. Sige pa. Okay? Maraming tao sa loob ng church, marahil matagal na. Tingin sa akin, sino sa inyo nakakaranas ng patuloy na pagbabago na ginagawa ng Diyos sa inyo araw-araw? Please, huwag mo na sumagot, ha? Yung bang everyday sa buhay mo nabubuhay ka, ramdam mong binabago ka ng Diyos. Huwag mo na sumagot. Kung ikaw ay nabubuhay araw-araw at hindi mo naramdaman yung pagbabago ng Diyos sa buhay mo, yung pagkilos niya sa buhay mo, you need revival today. Amen? Amen. Kasi whether we like it or not, palala ng palala ang mundo. Kaya hindi ako magtataka bakit mayroong mga nagpapatato. Bakit mayroong ganito? Akala mo compassion. Akala mo may passion talaga mag-save. God, I believe, in-impress ni Lord sa heart ko. Masarap nga naman, ligtas ka na. Masaya pa ang laman mo. Amen. Kasi pwedeng uminom, huwag lang daw maglasing. Di ba masarap? Ganito eh. Sa atin, holiness, righteousness, pursuing Christ-likeness. Hindi ka tatawid kahit na walang tao, kahit na walang sasakyan, hintay mo mag-green. Pag pumila ka, hindi ka sumisingit. Pagkakain ka ng nilalagay mo yung balat dito. Hindi ka bilang, hindi ka ganyan. Nandiyan ka? Amen. Pero sa kanila, okay lang. Magpatato. Di ko na kung dragon pa ba yung mga basta okay na sa kanya patato. Tingnan sa akin. Naniniwala po ako na ang ganitong paniniwala ay bunga ng kakulangan ng lalim sa salita ng Diyos. Amen. At dahil ganito ang paraan, natatakot ako sa Matthew 7:21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon! Dito pasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang gumagawa ng aking kalooban.
Anong kalooban ng Diyos? Be holy, for I am holy. Amen. Hindi ko po alam kung paano harapin ng mga nagpapatatong ito ang Diyos na buhay na hahatol sa kanila. Amen. Please, nakikiusap ako sa inyo. Stop doing that. It's not God's will. Amen. No matter how pure, no matter how pure your intention to save these people, but if your ways is not God's ways, it will boil down to nothing. Amen. Yan kayo? Amen. I have nothing against this, yung mga programa na yan, discipleship, I have nothing against it. Pero, pag ang motivation ay ganito, para dumami tayo, para mapuno tayo, para makita ng mga kapitbahay natin na maraming-marami na tayo. God is not after the quantity. Amen. He is after the quality. Amen. Andiyan kayo? Amen. Ano kung meron tayong 500 dito ngayon, pero hindi naman Christ-like? I would rather have 100, pero Christ-like. Amen. I cannot forget the word of John Wesley. Ano sabi ni John Wesley? Give me 100 men who only fear God, and we will turn the world upside down. 100 lang. Mami, 100 lang. Pero walang ibang kinakatakutan maliban sa Diyos. At babalik ka rin namin ang mundo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ngayong umaga, di ko na mong matapos. Mahaba eh. Pwede ba tayong tumayo ngayong umaga? Alam ko, sapat na eh. Sapat ng salita ng Lord yun. Kaya dyan na sa Taiwan, sama po kayo. Okay? Can we just bow down our heads and just close our eyes? Hallelujah.